Lagi naman nating sinasabi to na pagtingin mo sa babae, okay ba tong ka-relationship? Doon tayo magbabase lagi. Yan ang mali sa inyo Bad boy shake a la kill, ako 10 toes down. Usapang self-improvement, syempre kasama sa self-improvement yung mga pabangong ginagamit mo, right? So mga perfume natin, murang-mura na, long-lasting pa, sulit ang pera nyo pare. Available sa mga shops natin. Also, yung Bad Boy merch natin, available na ulit. Check them out sa mga shops. Link nasa description. Alright mga pare, so meron tayong tropa rito na nag-send ng problema niya. No? So, sa may mga gustong pag-usapan natin yung mga issue nyo pare, go ahead, message me sa mga social media natin pag-usapan natin yung problema mo. Right? So, sabi niya rito, paki-hide ng aking identity. Sa dami ng babaeng dumaan sa akin, ito ang first time na makikipag-date ako sa isang babae na mas malaki ang income sa akin. Alright? Isa na naman to sa mga dilema ng lalaki pagdating sa dating. No? Maraming lalaki ang dadalawang isip kung dadalawang isip i-pursue ang isang babae kasi nga dahil sa trabaho or dahil sa kung anong meron siya financially, kakayanan niya financially, nag-held back ngayon yung mga lalaki na, teka, okay bang ligawan to or deserve ko ba yung mga ganitong klase ng babae? Okay, so pag-uusapan natin yan. Okay? So sabi niya rito, certified public accountant. Yun ang babae, CPA. Okay, so itong CPA na to, kailangan mo mag-exam para makuha mo to. No? Para magka-work ka ng accounting, I think, kailangan may CPA ka. Right? Na nasa number 1 auditing firm sa Pinas. So, big deal. Di ba? Pag-iisipin mo yon on a service level, big deal. Nasa isang number 1 auditing firm pa yung babae. Okay? Sa nakikita ko, although di maganda ang relasyon nila ng father nila, hindi pa siya corrupted ng toxic feminism. Okay? So, one red flag. Okay? So, meron dito na sinabi niya, hindi daw maganda yung relationship niya sa father niya. So, okay lang naman yun. Okay lang naman na hindi maganda yung relationship mo sa isang part ng family mo. But, nagtatanim ba siya ng galit doon? Kumbaga, okay na galit ka pero at the same time, pwede mo pa rin namang irespeto yung tao. So, galit siya pero nirespeto niya pa rin ba yung tatay niya? No. Mga ganong klaseng questions. So, hindi pa siya na-corrupt ng toxic feminism. Good, no? Okay yun, pero in her field, madaming ganito. Madami nang nakain ng feminism dyan. Pero, sabi naman niya, siya yung nakakilala sa babae na to. Hindi pa. So, okay. Kaya lang, may something na tumutusok sa akin. Na putya, papayag kaya to mag-early retirement pag nagsama kami? Sabi niya gano'n. May question is, bakit kailangan mong pag-retirein yung babae? Di ba? Hindi naman kailangan. Wala pa naman kayo doon sa stage na kailangan niya mag-retire yung babae. Di ba? So, I don't think necessarily mag-retire ng babae kaagad. Di ba? Puta, baka 6-digit ang sinasahod nito eh. Samantalang ako na non-CPA, nasa isang company ng Ayala, kumakamada pa lang ng 30K. Oh. Diba? Baba pa ng sweldo mo, pre. So, bakit kailangan mag-retire ng babae? Tsaka, hindi mo naman sinabi dito na kasal na kayo or what, para pumasok sa isip mo yun. Again, kahit kasal naman kayo, hindi naman kailangan mag-retire ng babae kaagad. Pero parang nag-iisip ka ng bagay na hindi naman kailangan sa relationship nyo. Di ba? So, and
And also, nasa 30K ka pa lang, bakit ang lakas ng loob mo magsabi na mag-retire siya, pare? Hindi pa to sapat. Right? Hindi pa to sapat para bumuhay ng isang pamilya. Okay? So, hindi practical na isipin mo na mag-retire ka agad siya. At bukod doon, hindi ko pa solo ang income ko dahil nagka-college pa ang mga kapatid ko. No, di ba? Ikaw pa pala ang breadwinner. At ako ang breadwinner ng pamilya. Matinding pressure, Idol Josh. So, may problema ka pa pala. May problema ka pa pala na hindi mo na-fix. Bakit iniisip mo agad pag retire yung babae? Meron tayong confusion dito, pare. Ayusin nyo muna yung isang issue. Okay? Bago kayo maghanap ng ibang poproblemahin. Doon muna kayo sa issue na kaya ninyong kontrolin muna yung abot kaya ninyo. Hindi yung maghahanap agad kayo ng problema na malayo pa sa katotohanan. For example, pinoproblema mo na kung pagre-retire yung babae, meron ka pa palang issue sa personal issue mo. So, mali tayo ng pinaprioritize na problema, hindi ba? Any advice na pwede ninyong ipayo sa akin dyan sa ASP, babasahin din natin ito sa anti-support, no? Will greatly help me. Anyways, paalis na rin naman ako sa company where I'm currently working at may may starting na 33K. Pero pag ginalingan ko daw sa loob ng 1 year, iaangat ako sa 40K. More power to your channel at sana mabasa nyo ang aking mensahe. Paki-disregard na lang. Okay. Doon muna tayo. No? Doon muna tayo sa nakita kong issue niya dito, which is na-intimidate kaagad siya na yung babae, CPA, at nagtatrabaho sa isang auditing company na sikat dito sa Pilipinas. Okay? So maraming kalalakihan kaagad ang i-consider to at na-intimidate kaagad. Which is para sa akin is wrong. Mali kayo ng tingin pagdating sa isang babae. Di ba? Titignan ninyo, lagi naman nating sinasabi to na pagtingin mo sa babae, okay ba tong ka-relationship? Doon tayo magbabase lagi. Yan ang mali sa inyo Di ba? Titignan nyo yung babae, okay ba siyang ka-relationship? Pag okay ba siyang ka-relationship, tinitignan nyo yung trabaho ng babae. Hindi naman Ano? Ugali. Kahit ano pa yung trabaho ng babae, kung pangit ang ugali niyan, ekis yan. Diba? Mali tayo ng perspective. Yan ang gusto kong anuhin sa inyo. Pagka tumitingin kayo ng babae, laging may mga lalaki na titignan yung trabaho tas ayaw na. Hindi ganun. Hindi kayo dapat nagpapa-intimidate sa trabaho ng mga yan kasi in the first place, hindi naman yan kasama sa relationship. Hindi naman kailangan yan. Pero na lang kung yung ugali ng babae, inuuwi niya sa relationship, yung ugali niya sa office, inuuwi niya sa relationship, which is, hindi pa rin siya pang relationship. So, ekis pa rin yun. Di ba? At in the first place, hindi naman talaga tayo tumitingin sa trabaho ng babae dapat So, yung pera niya, disregard yan. Di ba? Disregard yan, di kasali yan. So, mali. Huwag mo isipin na wag niyong isipin na porket malaki yung trabaho ng babae, effective na siyang ka-relationship. Kung natatandaan niyo yung last video natin, mas mataas pa nga yun. Ito, CPA. Yung isa, MBA yun. Anong nagawa niya doon sa business nung boksingero niyang asawa? Nalugi din. Walang kwenta. Di ba? So, ganun. Wala yan. Mga ganyan-ganyan, wala yan. Ano ba siya sa relationship? Doon yun ang titignan ninyo. Yun yung i-consider ninyo. Tapos, okay, ang next niyang problema dito, willing bang mag-resign tong babae na to? Again, nasa delusional stage tayo na ito. Pre, bakit mo pagre-resign yung babae? Ikaw nga may pinoproblema ka pa. Sabihin natin pinag-resign mo. Yung babae sobrang submissive sa'yo. Alright? Submissive. Nag-resign. 30K ang sweldo mo. Pinapaaral mo pala yung mga kapatid mo. Sa tingin mo, magiging effective na ka-relationship ka dun sa babae? Hindi. Diba? Magiging fair lang tayo dito. Hindi natin consider yung trabaho ng babae. Titignan natin kung ano ba siya sa relationship. Dapat ganun ka rin. Nagiging provider ka ba sa kanya? Hindi rin. Kasi nga may pinapaaral ka pa breadwinner ka pala So, mali tayo ng pinoproblema. Di ba? Mali ka doon. So, ano bang kailangan mong gawin dito sa
sitwasyon mo. Kailangan mong gawin, i-date lang muna yung babae. Tignan mo kung ano yung paikitungo niya sa'yo as a ka-relationship. Magkakilanlan muna kayo. Huwag ka muna doon sa magre-resign. Wala pa, pre. Okay? Enjoyin nyo lang muna yung moment ninyo. And habang nagkasama kayo, habang tumatagal yung relationship ninyo, unti-unting magme-mesh yung lifestyle ninyo. And then, makikita mo dyan kung komportable ba yung babae na may pinapaaral ka. Kung hindi, sasabihin niya yan, medyo magpapangit ng ugali yan, makikipaghiwala yan. So, tanggapin mo yun kasi hindi nga ideal yung buhay mo pa eh. Breadwinner ka pala eh. Oh. So, ganun pare. Right? Masyado tayong tumatalon eh ng problema. Kilalanin mo muna ba, okay ba siyang ka-relationship? Same thing, kilalanin ka rin yan. Tignan nyo kung mag-work. Tignan nyo kung okay ba yung galawan ninyo sa isa't isa. Okay ba siya na ikaw ang breadwinner sa pamilya mo? Magka-relationship kayo pero binabayaran mo pa rin yung kapatid mo? Oh. Ganun yun. But for now, di ba, masyado siyang komplikado. So for now, wag mo munang problemahin yun. I-date mo muna yan. Date muna kayo. Bembangan, enjoyin, manood ng sine, lumabas. Ganun lang muna. Tignan mo kung okay siyang ka-relationship. Doon muna tayo. Okay? Yung pagre-resignin, hindi na rin siya ideal ngayon para dahil nga ang hirap ng buhay. Di ba? Kaya nga nagigets ko kung bakit karamihan ng household ngayon, dalawa talaga yung nagtatrabaho kasi praktikalan lang. Para maging komportable yung galaw ng lalaki, yung babae, kailangan magtrabaho talaga. No? Pero kung yung babae naman, willing, mag-resign, ikaw ang magiging provider talaga, you have to make sure na secure yung source of income mo. At least, sa buhay ngayon, sa panahon ngayon, dapat 6-digit ang monthly income mo para maging komportable yung babae. Kasi syempre, pagka nag-resign yung babae, cargo mo yan. Wala nang pagkakakitaan yan eh. Confident ka ba na monthly, mabibigay mo yung gusto niyan? Ako parang pinapaano ko sa inyo yung realidad Diba? Hindi naman tayo, ayoko mag-breed ng mga subscriber na delusion ang pinapabigay ko na porket, alpha male tayo, mag-resign ka dyan. Puta, hindi mo naman mapakain. O, anong silbi nun? O. Diba? So, reality lang tayo, pre. Diba? Sa reality lang tayo. So, ang lesson dito, problemahin yung kayang problemahin. Number 2, enjoyin muna yung relationship. Saka na yung mga next level pag-resignin na yan kung okay ka na individually bilang lalaki. Sa ngayon, dahil breadwinner ka pa pala, mamili ka. Diba? Pero for sure, family first muna tayo. So, yan ang mga kailangan ninyong i-consider. Alright? Sana nakatulong ako pare sa pag-iisip ninyo sa mga nakaka-relate dyan. Sana nakatulong din ako. Leave a comment down below. Anong masasabi ninyo sa problema ni Tropa? Alright? Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Joshon Point. See you next time. Boom. GFAB.